Kumusta kayong lahat mga taga-subaybay? Tayo po ay taos-pusong manalangin para sa kapayapaan ng buong mundo. Ah, Siguro naman alam na ng lahat ang krisis ngayon. Ah, Itong digmaan na ito, mga kaibigan, sa gitnang silangan, sana hindi na lumala. Maraming nakahaka, World War III. Alam ninyo, madaling maghaka-haka pero alam nyo ba ang World War III? Ay napakahirap po niyan. Kaya po sana tulong-tulong po tayong manalangin, lalong-lalo na sa ating mga mahirap na bansa. Di bali yung mayayaman na bansa ay parang gumagawa lang yan ng pera. Pag may digmaan, para lang silang gumagawa ng pera. Tayo, mahirap na bansa ay ang ating sikmura ang ating magiging problema. Ayun ito po totoo po lagi ang aking balita, mga kaibigan. Huwag po tayong basta-basta maniniwala sa mga fake news. Ano ba itong sinundo ng ating Philippine Airlines sa Dubai? May nakikita ako sa pero di ko pa masyado nababalitaan. Hindi lang ako magbanggit kung sinong politiko ang nagpadala ng aeroplano na sasakyan ng ating mga OFW. Pero alam niyo sa totoo mga kaibigan, hindi po yan lahat OFW. Yung nasa Dubai na gustong umuwi. Yan po yon ay karamihan po niyan ay mga turista. Na naipit po sa digmaan sa gitnang silangan. Dapat naman talaga tulungan ng ating gobyerno. Pero hindi po tayo dapat baka mamaya matataranta tayo mag-uwian mga OFW sa Dubai. Hindi po. May anak din po kami diyan. Ayaw nga nilang umuwi kasi mas mahirap sa Pilipinas. Kaya kung minsan, wag po natin pakikinggan yung mga fake news. Hindi naman yan mga OFW yung nasa Dubai. Sa totoo lang mga kaibigan, pag doon ka talaga sa Israel o sa Iran, yun talaga ang delikado. Pero alam niyo kung minsan kasi para lang makapagtaas ng presyo ay lalong tinatakot ang mga mahirap na bansa. Ay, babalik na tayo sa Totoo talaga yan. Yung mga tanker o oil tanker na binubomba, totoo talaga yan. Pero hindi po tayo basta-basta matakot kasi alam niyo hindi naman papayag ang mga iba-ibang bansa na kokontrolin ng Iran ang yung gasolina. Kasi diyan pala dadaan ayon sa aking pagkikinig ng mga balita. Haharangin nila. Hindi po papayag ang buong mundo kasi epektado po talaga ang buong mundo. At saka hindi po naman pwedeng matakot kaagad tayo. May reserve oil naman ang lahat ng bansa eh. Dito sa atin, mayroon kaya? Wala. Sa Amerika may mga reserve yan. Japan yata sila maglalabas ng mga reserve. Kaya hindi po dapat magpanic. Relax lang po tayo at patuloy na manalangin. At kung alam niyo mga kaibigan, kayong mga nandiyan sa probinsya, ikaw Daniel, Wilfredo, diyan sa Bukidnon, mas maganda po ang ano ninyo diyan kung kayo ay nandiyan. Kasi kung baga magtanim ka lang diyan, mag-alaga ka ng manok o di walang di tatakbo ng bayan na may kailangan ng gasolina. Mas mahirap po sa syudad pagka ganitong nagmahal ang gasolina. Sige, hanggang dito na lang. Hindi natin pahabain nating video kasi mayroong pumasok na scammer rito sa isa kong cellphone eh. Ayan na nga sinasabi ko mga scammer na yan eh. Lalong-lalo na sa aking mga kamag-anak,
Ay baka sabihin ninyo si Manoy hindi naman lang mamansin ngayon. Alam ninyo, ah, may mga trabaho ang aking mga anak pero ako wala akong sariling pera. Habang ako malakas pa ganito, nagtatrabaho, sumusweldo naman ako dito. Ibig sabihin, pag ako'y mag-ugod-ugod na, ang aking pensyon ay 500 pesos lang sa isang buwan. Kasi wala naman akong SSS. Kaya po, pasensya po yung mga kamag-anak na nag-aantay ng ano ba ito? Mabahagian ko man lang ng konti. Kung mayroon talaga, magbabahagi ako. Pero pag wala, lalo na kung ako'y mag-ugod-ugod na. Kaya sinasabi ko sa inyo, paghandaan ninyo ang inyong sarili, magsikap para hindi pwedeng umasa sa inyong Manoy kay matanda na po. O sige, hanggang dito na lang. Sikap-sikap lang po. At huwag po tayong mawala ng pag-asa. Matapos din ang digmaan na yan. Ingat lang po tayo mga kaibigan.